walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong gabi. Siyempre kung akong tatanungin ninyo, happy naman ako. Sobrang relax lang ng feeling. And then ayun, ang dami ko nagawa kanina. Tapos ayun, nakapag-live ako ng bonggang-bongga with Miss Bell. So sana napanood ninyo doon sa Sam Bruce's Crown, and then yung kanina nakapag-upload din ako sa Mama Sam Vlog, so sana napanood ninyo. So syempre, maraming salamat din guys sa sumusuporta ngayon dito sa mga kwento ko na talaga naman medyo hindi to pageant, pero ayun nga. So, thank you so much sa mga nanood. And then, nababasa ko yung mga comments ninyo. Sobrang happy ako kasi nagugustuhan ninyo. And then, ayun, sana dumami pa tayo ng bonggang-bongga. And then, nandito tayo ngayon sa lobby. So, ayan. Pag nakita ninyo na may sumilip dyan, multo yun. Charot. So, ayan. So, eto na. So, syempre, ang video natin today, ang pag-uusapan natin ngayon is, kailan ka ba dapat umistop? Or dapat ba talaga i-keep mo lang lahat sa sarili mo o kailangan mo i-voice out to lahat? So, yan. So, syempre marami akong karanasan pagdating sa mga lalaki, pagdating sa pag-ibig na, alam mo yun, marami kasi ako naging crush talaga at marami akong minahal. So, minahal ko sila noon. Charot. So, yun. So, naalala ko, syempre, di ba, nag-aaral ako. Tapos, nagkaroon kami ng OJT. Tapos, pinadala ako ng eskwelahan sa isang kumpanya kung saan ay doon ako nag-training. About computer kasi yung tinitrain doon. So, gumagawa sila ng materyales sa computer and then doon ako. So, nag-OJT ako doon ng parang 3 months. Tapos, may nakilala ako syempre, yung mga kasamahan ko doon na regular. So, sobrang mababait sila at gwapo. So, naging team ko talaga sila at naging barkada ko sila during nung time na yon. At natutuwa ako kasi sobrang ganda na samahan namin sila. Myra, Alvin, mga ganun yung mga name nila. At Tommy, so mababait sila sa akin. So, yon, masaya ako nung time na yon hanggang sa, syempre, nahulog yung loob ko sa isa naming kasamahan na si Mario. So, si Mario, isa siyang special talaga sa akin hanggang ngayon na hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. And then, natutuwa ako kasi na-share ko siya ngayon dito sa inyo. So, yung kwentong to, nagsimula yan noon na, syempre bago ako doon. So, siya yung trainer ko. Nung una, kala ko masungit. Kasi talagang hindi siya nag-smile sa akin. Tapos parang, trabaho lang siya. Tapos, nagugustuhan ko siya kasi matangkad, balingkinitan yung katawan, tapos moreno. Tapos ang kinis ng pagka, niya, moreno. Tapos may baksak yung balahibo. So, tuwan-tuwa ako sa kanya. Pag lumalapit siya sa akin, tapos tinitrain niya ako, medyo may balbas-balbas pa nga yun dito. Malinis sa katawan si Mario, laging mabango. Tapos, sabi niya sa akin noon, sabi niya, basta pag may kailangan ka lang, sabihin mo lang sa akin, huwag ka mahihiya. So, kasi yung parang machine, nahihirapan ako na, alam mo yun, yung ilagay yung yung materials doon sa loob ng makina. Tapos, lagi niyang binubuhat yun, lagi ako nagpapabuhat. Pag nakikita niyang binubuhat ko, tinutulungan niya ako. Siyempre, OJT ako doon, hindi naman ako pwede magtrabaho talaga ng bonggang-bongga. So, parang feeling ko, hindi ko kaya talaga buhatin yung mga ganon. And then, lagi akong pumapalpak doon kasi naiiwanan ko. Kasi parang bubukas yung machine, may kukunin kang materyales. So, ang bilis niya mag-close. Tapos, laging nag-e-error yun. Tapos tatawagin ko siya. So, nahihiyang ako kasi parang feeling ko na di-disturb ko siya ng bonggang-bongga. Hindi siya nagpapakita sa akin na naiinis siya sa akin. Lagi niya sinasabi sa akin, okay lang. Tapos may mga time na na-assign ako ng night shift. Siyempre, hirap na hirap ako kasi night shift. Parang 10 to 6, ganon. Ay, talagang sabi ko sa'yo, antok na antok ako. Pero lagi niya akong papatawa sa akin, lagi siyang maingay. Mabait talaga siya. So parang feeling ko matanda siya sa akin ng mga 6 years or 5 years during nung time na yon.
Tapos, ang maganda kay Mario, nagkaroon kami ng isa pang team na kaibigan na, ito nga si bro kung tawagin ko. So, tatlo kami, sabay kami nagdi-dinner, tapos sabay kami nagbe-break time, tapos sabay kami uuwi, tabi-tabi kami sa bus, mga ganon. Pero kasi machika to eh, kaya lang may asawa na siya. Tapos kumbaga sa gwapo sana siya, kaya lang parang nalosyong. Ano mo yun? Yung parang hindi niya na inalagaan yung sarili niya. Pero kung titignan mo ng maigi, sabi ko, gwapo to eh. Sabi niya sa akin, gwapo ako nung kabataan ko. So ako naman parang, it's okay. Ganon. Tapos, dumating kami sa part na parang, I felt na I like him na, yung si Mario. So sabi ko, parang nagugustuhan ko to si Mario kasi sobrang bait talaga. Lagi siyang may pasalubong sa akin. Sabi niya, hoy Samuel, Samuel patawag na sa akin. May pasalubong ako sa iyo, look that. So, mga ganon. Tapos, ay, meron ako sa bag ko, may pagkain ako. Kasi alam niya talaga mahilig akong kumain. Tapos parang may paborito akong chichirya. Sabi niya, meron ako niyan. Sabi niya, bibigay ko sa iyo, ganon. So basta lagi siyang may pasalubong. So syempre, ang saya ng feeling, di ba? And then, one day, sabi sa akin ni bro, alam mo, parang feeling ko may gusto ka kay Mario, yung ganun. So ako naman, deny. Siyempre, ganun naman tayo, di ba? Kapag may gusto tayo, lagi tayong si deny. Ang iniisip ko kasi, mabait si Mario, saka very polite na lalaki. Pero, hindi kasi ako naniniwala, ang gay kasi parang feeling ko hindi sila mamahalin ng isang straight guy talaga. Yung parang feeling mo na parang ikaw lang yung gusto nila, parang hindi mangyayari yun. At hindi talaga sila magbibigay ng attention sa isang straight guy. Yung parang siguro may mga papatol because of money, or because of, alam mo yun, yung parang may kailangan sila sa iyo kaya sila papatol. Ayun talaga yung pananaw ko sa mga straight guy. Hindi ko naman nila lahat, pero ganun talaga yung tingin ko. Kaya sila papatol sa iyo kasi may kailangan sila sa iyo, may gusto sila sa iyo. So yun. Pero yung sasabihin mo yung mamahalin ka nila, parang I don't think so. Hindi ako naniniwala na yung may love between gay and straight guy. So I don't ting na ganon. So, ako talaga lahat ng nakarelasyon ko, lahat sila ay gay. So, parang feeling ko kasi may intindihan nila yung nararamdaman ko, may intindihan nila yung sasabihin ko, at higit sa lahat, may intindihan nila ako. Kaya sa mga straight man, parang feeling ko, hindi. Yung mga first time ko, siguro dahil lang sa yun eh, kaya lang naman sila nagkakagusto sa'yo dahil parang feeling ko nung libog. Gusto ko lang nilang tikman, gusto lang nilang magparaos, mga ganon. Pero not to the point na relationship, yung parang tsosyotain ka talaga, aalagaan ka, no. So, ewan ko sa inyo, pero sa akin, parang malabo siya, ganon. Hindi ako naniniwala. Either na meron ako nararamdaman ng mga, uy, ang sweet naman ito, pero at the end of this story, parang iniisip ko kaagad, ay, hindi din. So, ganon. Kasi parang feeling ko, ang straight guy, gusto niya talaga babae. Sabi ko nga kahit naman sa school, di ba? Gusto ko nga si PE teacher. Parang si PE teacher, straight guy siya eh. So parang feeling ko kahit anong gawin kong tumbling dyan, hindi niya ako magugustuhan. So pera na lang pag milagro. Yung parang feeling ko magkakaroon lang kami ng relasyon kung talagang pumapatol siya sa bakla, mga ganon. But hindi ko iniisip na ganon. Anyway, so yun na. Sabi niya sa akin, sabi sa akin ni bro, sabihin mo kung may gusto ka sa kanya. Sabi ko, wala. Sabi gano'n. Talaga as in nililihim ko. Kasi gano'n naman ako pag nagkakagusto ako sa straight guy. Hindi ko na para assuming pa na, uy, sabihin mo, baka may chance, walang ganon. So, dead man na ako. So, erase na yan. So, kawawa ka dyan kapag na-inlove ka kasi, Pero parang feeling ko naman si Mario, hindi talaga siya ganon na klaseng tao. Kasi decente siyang tao at nag-work siya. Tapos, so, eto na. Sabi niya sa akin, ano ka ba? Sabihin mo na, hindi naman po pwedeng lagi ka nalang nakakip dyan. Mamaya pag umutot ka, mabaho yan, sabi sa akin ng bro. Tapos sabi ko, ano ka ba? Sabi niya, pero aminin mo sa akin, magkaibigan tayo, sabi gano'n. May gusto ka kay Mario, no? Tapos inamin ko sa kanya, kasi makulit siya. Tapos sabi niya, oh my God, nararamdaman ko nga eh, kasi yung mga tingin mo sa kanya, ang lagkit, saka pag si Mario, nagbablush ka, gano'n. Tapos, kasi mabait talaga si Mario, saka yung mga ngiti niya, ang cute. Tapos ang sabi niya sa akin, sabi sa akin ni bro, sabihin mo,
Sabi ko, anong sasabihin ko? Sabihin mo may nararamdaman ka sa kanya. Sabi ko, ayoko, natatakot ako. Sabi niya, ano ka ba, huwag kang umarte. Sayang yung moment. Ganon. Mali mo, gusto ka rin niya. Sabi ko, so parang nagkakaroon ako ng ano, kasi inaaraw-araw niya ako, nagkakaroon ako ng idea na, oo nga no, what if ko sabihin ko? Sabi niya, baka may chance kasi sobrang lambing din naman sa akin yung tao. Tapos ang sabi ko, imposible, ayoko, nahihiya ako, baka mamaya ma-reject ako, yung ganon. Sabihin, hindi ka ma-reject, basta try mo lang, ganon. Mali mo, may gusto din siya sa'yo. So wala namang masama kung itatry mo, at least tinry mo. Na minsan iniisip mo, tama naman yung sinasabi niya, what if, di ba? So sinabi ko, eto na. So siya talaga yung nag-set up. Sabi niya, may sasabihin daw sa si Sam, meet tayo mamaya 2 o'clock. Sabi naman sa akin yung Mario, ba't hindi mo pa sabihin ngayon? Sabi niya, hindi nga pwede ngayon, gusto niya bukas. O, di ba? So, yon. So, eto na. So, malapit na kasi ako ma-finish yung ano ko doon. Yung trabaho ko doon. So, after ng ilang buwan, aalis na ako. Kasi may hours lang eh. So, eto na. Pagdating ko doon, nakita ko siya doon sa may kanto ng Balibago. Naghihintay ng ano, ando doon na si bro. Sabi niya na, oh, ano, ready ka na ba? Sabi sa akin ni bro. Sabi ko, sasabihin ko ba talaga? Sabihin mo na. Tapos di na yun. Sabi nga, oh, may sasabihin daw sa'yo si Sam. Tapos, Diyos ko, yung kaba ko talaga, grabe. Yung alam mo yun, yung parang, shock, para akong gusto kong lumubog doon sa kinatatayuan ko. Gusto kong mawala, ganon. Tapos, sabi ko, sabi niya, may sasabihin ka daw sa akin. Sabi niya, ganon. Sabi ko, oo, okay lang ba? Sabi niya, oh, sige, sabihin mo na ako. Ano yung sasabihin mo sa akin? O, open naman ako. Tapos sabi ko, Mario, sabi ko, huwag kang magagalit ha. Basta promise mo ako sa niya. Promise, gano'n. Ano yon? Diyos ko, parang feeling ko, ako no, si Jolina, saka si Marvin Agustin, yung gustong gusto kita, yung alam niyo yun, yung may nagtapat siya. Sabi ko, wag na lang. Sabi niya, ano ka ba? Sabihin mo na yan. Sabi niya, Mario, sabi ko, sobrang mahal kita, sobrang gusto kita, sobrang naiisip kita araw-araw, lagi-lagi, ganon. Ganon yung sinabi ko. Tapos natawa siya. Sabi niya, talaga ba? Sabi ko, ba't ka natatawa? Di sabi niya, wala lang. Sabi niya, sabi ko, so ano? Sabi niya, wala, okay lang, ganon. Sabi ko, paano okay lang? Okay, ganon lang siya. Tapos sabi ko, parang ang labo. Tapos sabi ko, oh siya, sige na. Tapos na. Tapos tumalikod na ako. Tapos sinalubong ko na si bro. Sabi niya, ano, nasabi mo na? Sabi ko, oo, nasabi ko na. Siya, kayang hiya ako. Yung feeling na parang gusto mo lumubog doon sa kinatatayuan mo, na parang gusto mo nalang biglang mawala sa harapan nila. Tapos sabi niya, oh, saan ka pupunta? Sabi ko, sumakit yung tiyan ko. Pero ang totoo, hindi naman sumakit yung tiyan ko. Gusto ko nang umuwi kasi ayoko na siya makasama. So, pagdating doon, sabi niya sa akin, hindi ka papasok? Sabi ko, hindi. Sabi ko, uuwi na ako. Sabi niya, ang OA mo naman. Sabi ko, oo nga, masakit nga yun tiyan ko. Parang bigla akong may LBM yung gano'n. Tapos sabi ko, saka sumasakit yung ulo ko. Basta ang dami kong rason, masakit ulo ko, masakit ngipin ko, masakit tiyan ko. Basta gusto ko na lang umalis. Tapos yun na, umalis na ako. Tapos, kinabukasan pagpasok ko, actually, ako yung nagbago. Dahil sa kahihiyan. So, hindi ko sila kinakausap. Istariray ako noon. Parang pag, ano ba, mukha kang may regla. Sabi ko, ano ba? Ganun ako. Tapos, sabing ganon. Basta parang biglang nagbago yung friendship. So, parang feeling ko, nagsisi ako na sinabi ko. So, sabi ko sana, hindi ko na lang sinabi. So, parang nalagay pa ako sa kahihiyan. Tapos, ito pa ang pinaka nakakaloka. After a week, nabalitaan ko na jowa niya na si Mean. Yung Mean, yung team leader. Sabi ko, siya. Sabi ko, grabe. Tapos yun, parang nalungkot ako ng sobra-sobra. Kasi talagang sobrang love ko siya. Tapos parang feeling ko, yung attention niya kay Mean na. Tapos minsan sinasabi ko sa kanya, sabay ba tayo uuwi? Pagkatapos sabi niya, ay, hihintayin ko pa si Mean. Tapos minsan makikita ko sila sa bus na magkatabi. So hanggang sa natapos na yung kontrata ko. So I felt na parang I'm out, ganon. So ayoko na silang makasama. Tapos yon. Tapos so balik na ako sa school. And then,
one day, parang after ng a month na hindi na ako nag-work doon, bigla ko siyang naisip. Hindi ko alam kung bakit. Gumagawa ako ng homework noon. Tapos bigla ko siyang naalala. Bigla ko siyang naisip. So noon, wala pang telepono. Hulog-hulog pa doon sa may coins. So, pumunta ako doon sa kanto ng palengke. Tapos sabi ko, yung gusto ko Tapos talagang sinadya ko talaga na pwede ko ba makausap si Mario. So, yun. So, maya-maya, sabi niya, oh, Samuel. Kasi Samuel tawag mo sa akin. Long time not see you. Sabi niya, kamusta ka na? Sabi ko, eto, okay lang. Tapos, alam mo yung pag-uusap namin na binigyan niya talaga ako ng time na inabot kami ng 30 minutes na alam kong may duty siya. Tapos sabi niya sa akin, wala lang, sobrang miss kita. Sabi niya, hindi ka na nga nagparamdam sa akin eh. Sabi niya, tapos no time na parang last week mo na, nagbago ka pa. Sabi ko, hindi naman ako nagbago, ikaw nga na-boost na yung attention mo kay Mean. Sabi niya, ano ka ba? Sabi niya, hindi naman ako nagbago sa'yo. So, naging busy lang ako. Tapos sabi niya, sobrang miss na miss talaga kita, Sam, kung alam mo lang. Tapos di sabi niya sa akin, sana magkita tayo, sana magkaroon tayo ng time together. Tapos yun. Tapos nagpunta kami ng Subic. Yun. Oo, nagpunta pa kami ng Subic. Tapos di sabi niya sa akin, sabi niya, after nga no, na nagsubik tayo, sabi niya, hindi ka na namin naramdaman. Tapos di sabi niya, I hope okay ka lang, Sam. Sabi ko, nahihiya kasi ako sa'yo. Sabi niya, sus, bakit ko naman mahihiya? Hindi ka naman iba sa akin. Saka love din naman kita, sabi niya ganon. Hindi lang kita sinagot nung araw na yon kasi hindi ko rin alam yung sasabihin ko sa'yo. Pero gusto kong malaman mo na sobrang love din kita. Sabi ko, love as in, sabi niya love. Sabi niya love na, parang, sabi niya love na kapatid ko, ganon. So, syempre, mas masakit, di ba? Pero, in-accept ko naman. Sabi niya. Tapos sabi niya, alam mo naman yun, di ba? Sabi ko, oo. O, kaya makipagkita ka na sa amin. And then, gusto ko, magsama-sama tayo uli. And then, wag ka mag-alala, one day, magkakaroon ng okasyon, so dapat nandun ka. Sabi ko, oh, sige. So, after namin mag-usap, I feel free, I feel good, dahil nasabi ko lahat sa kanya na gusto ko sabihin, and then ganun din si Mario, parang sobrang open up na talaga sa akin. So, sobrang saya ko noon. Tapos, siguro nag-usap kami ng Friday, so Monday, pumasok ako sa school. Paglabas ko ng school, ewan ko, parang lumakad pa ako ng pabalik na gano'n. Tapos timing paglabas ko ng gate. Biglang may dumaan na tricycle. Tapos nakita nila ako. Sabi niya, Sam, si Mario patay na. Ganon, sumigaw lang. Sabi niya, kita tayo, punta ka sa bahay nila. Mga ganon. Sabi ko, alam mo, para akong binuhusan ng malamig na tubig na parang gusto kong tumakbo ng mabilis. Tapos yung umuwi ako sa bahay. Tapos parang hindi ko alam. Parang umiyak nyata ako noon. Tapos parang natataranta ako na naloka ako. Pagkatapos ayun, nung hapon, pumunta ako doon. Ay may exam pa ako kinabukasan. So pumunta ako doon sa bahay nila. Tapos yun, ayun nga, si Mario namatay. Binangungot daw ng Sunday ng gabi. So yun, tapos kumain daw yun ng pansit canton na madami. Pagkatapos, ayun, binangungot. May pumutok sa tiyan, ganon. Anyway, so, at the end of the story, yung pag-uusap pala namin nung Friday, nung gabi, ayun na pala yung last. Tapos, ang nakakaloka, yung sinasabi niyang, di bale, magkakaroon ng okasyon, yun na pala yun. Sama-sama pala kami lahat. So, yun. Sobrang naloka ako. So, nangilabot ako. Tapos, as in hindi ako makapaniwala, sobrang iyak ko. Yun. Hindi ko alam. Tapos, ang masaya pa doon, nag-usap kami ng masinsinan. Parang nagkaroon kami ng closure. Tapos, parang nasabi niya sa akin yung dapat niya sabihin, nasabi ko sa kanya yung dapat ko sabihin. August 8 siya namatay. So, yun. Pagkatapos, naalala ko pa, natulog ako nung gabing yun. Tapos sabi ko sa kanya, Mario, may exam ako, kailangan ko umuwi ng madaling araw. Kasi hindi na nila ako pinauwi. Kasi naggabi na, pinatulog na ako doon sa kwarto ni Mario. Tapos parang may
tabi kami nung girlfriend niya. Sabi niya pa sa akin noon sa telepono, huwag kang mag-alala, makikilala mo din si Mea ng gusto, magkakasundo din kayo. Kasi talagang hindi ko pinapansin yun noon eh. Tapos sabi niya, magkakasundo din kayong dalawa. Tapos, alam mo, yung burol niya, yung natulog ako doon sa burol, tapos doon ako sa kwarto niya, katabi ko doon si Mean. Tapos iyakan kami ng iyakan dalawa ni Mean. Yung hindi ko alam kung sino ba ang shota, ako ba o siya, yung mga ganon. But alam mo, sobrang lucky ko kasi yung mami niya, yung mga sister niya, sobrang inalagaan ako na alam nilang nasaktan talaga ako. Hindi ko alam kung kinuwento ba ni Mayo yung about sa akin. Hindi ko alam. Pero sobrang dumating pa ako sa punto na doon ako natutulog sa bahay nila every weekend. Pag Friday ng gabi, tapos uuwi ako Monday. Tapos ayun, inaalagaan nila ako ng maayos, ng sobra-sobra. So, yun, doon masaya ako. Sobra. So, yun yung hindi ko makalimutan sa tanang buhay ko na sabi ko, grabe, ganito pala talaga yung love story. So, yun. So, dapat bang sabihin ninyo kung ano yung nararamdaman ninyo? Kung close nyo yung tao na taong mahal ninyo, sabihin ninyo kung ano yung eksaktong nararamdaman ninyo kasi wala namang palang masama. And then, at the end of the day, wala kang regret. So, sa kwento ko kay Mario, it's one of the best story in my life na hindi ko makakalimutan kahit kailan. So, hindi man naging kami, but nandito siya sa puso ko. And for sure, proud siya sa akin. So, yun. So, yung pag-uusap namin dalawa, hindi man naging jowa, hindi mo naman pala kailangan maging jowa yung tao para lang ma-express mo yung love. Dapat ando doon ka lang sa part na ilam mo lang siya. Wala namang masama. Ganon. Kaya ako, may mga tao ako na, ayan, katulad nila PE teacher, love ko lang siya. Pero hindi ako umaasa na magiging kami. Ganon. So yun guys, so sana na-enjoy ninyo yung story ko about Mario. And then sana may napulot kayo dito sa video natin today. So kung ano man yung comment ninyo, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So guys, maraming salamat po. So syempre sa mga hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo. So guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.